My name is Jerry Lacandula and I'm 42 years old. I have 16 pack of dogs. Actually, it all started nung binilan ko ng aso yung anak ko nung nasa condominium pa siya. Nakikita ko nahihirapan siya kasi kada bukas siya ng pinto, tatakbo yung aso palabas, sasakay sa elevator, makakapunta sa baba. Tapos ganun din ako mag-treat ng aso before, parang tao kong ituring ko. May birthday, merong pasalubong. Tapos I'm just wondering kasi yung binibigay kong affection sa mga anak ko, binibigay ko rin sa mga aso ko. Pero hindi sila nakikinig sa akin, yung mga anak ko nakikinig sa akin. So sabi ko, there's something wrong. Tapos napanood ko yung episode ni Cesar Millan, yung Dog Whisperer, doon ako na-inspire. Kaya trinay ko, ako yung tipo ng taong hindi mo kagad maniniwala hanggat di ko nasusubukan. So ginawa ko, trinay ko yung sinabi niya na regardless of breed, regardless of size, pare-parehong aso yun. Let's start first with dogs as a pack. Kasi social animals yan eh. Pagka social animals, kagaya natin, meron tayong leader, may presidente tayo na sinusunod. Ganun din yung mga aso. Meron silang leader na dapat sundin. Ang ginagawa ng mga yan, gigisingin sila ng pack leader nila, which is aso rin. Tapos, mag-hunt sila, maglalakad dyan. So, yun ang pinaka-exercise nila. Parang minimimik ko yung ginagawa nila before sila mag-domesticate. To be a pack leader, dapat unang-una, you have the energy. Energy hindi ibig sabihin na lakas na literal. Internal energy, parang yung chi. Parang sa Chinese yung chi. At saka isa pa, dapat lagi kang kalmado at saka assertive ka. Dahil pagka wala ka ng karakteristik na yun, hindi sa'yo makikinig yung aso. Hey, no. Churrosit. Ang kailangan ng aso is fulfillment. Kailangan punuin mo yung pangailangan nila, which is simple. Umaga, exercise, tapos pagkain, tapos affection. Yun lang yung formula para mapasunod mo yung mga aso mo para maging pack leader ka. Hey! Hey! No! No! Down. Hey! 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 Heel! Kanya heel! Churro, back! Ang ginagawa ko, exercise sila, maglalakad, hindi sila nag-hunt, pero they're working for their food. Kasi alam nila, pagka hindi sila naglakad, hindi sila kakain. So maglalakad kami niyan. Tsaka yun yung pinaka-banding namin. Doon ko na-assert yung pagiging pack leader ko sa exercise. So nagigising ako ng 5 o'clock in the morning. Tapos yung kennel boy ko, pinaprepare yung mga gamit na kailangan ko. Tapos gigisingin ko na sila, palalabasin ko para umihi tsaka dumumi. Tapos saka ko sila ililish para mag-exercise na kami. Minsan umaabot ng pinakamaiksing oras, 50 minutes, pinakamahaba, 1 hour, 20 minutes. Oo, ang sarap sa pakiramdam. Hindi naman sa nagyayabang, pero pasno ako naglalakad kasi dapat ganun ang pinoproject mong energy eh. Para sundin ka ng mga aso. Kasi pagka parang timid ka, lame ka, nakaganon ka naglalakad, hindi makikinig sa yung aso. Dapat makita nila na ma-assert mo na ikaw yung pack leader by posture. Tapos yung discipline naman, pagkatapos ng pack walk, dapat uupo sila. Tapos pag nakaupo na silang lahat, saka sila tatanggalan ng leash, tapos saka sila iinom. Another discipline na naman yun. So na-assert mo naman yung pagiging pack leader mo kasi nakikinig sila sa'yo kasi alam nila may makukuha sila in return, which is water. Dingo. Good boy. Tanya, sit. Tanya.
Napaka-importante yung dapat, kasi karamihan, inuuna nila yung aso nila eh, which is wrong. Kasi paano pag may nangyari sa'yo? Sino mag-aasikaso sa kanila? So, yung pack leader muna, kahit sa mundo ng aso, before sila ma-domesticate, ang unang kakain yung pack leader, yung dominant male na pack leader. Whether male or female, basta yung dominant one. Siya ang unang kakain, tapos susunod yung iba. Kung sino yung pinaka nakikinig sa akin, yung unang kumakain. Yun yung disiplina. Who has the food has the power. Ina-assert ko yung leadership ko rin, besides sa pagpapack ko, tsaka yung pagdidisiplin, yung raw feeding. Parang ritual sa akin yun eh. They don't hunt for food, pero nag-work pa rin sila sa food by waiting. Ay yung pinapakain kong raw food, yung pagka nag-ritual feeding ako is chicken neck, tapos ground beef, tapos lalagyan ko ng kibble tsaka ng egg. Natapos nilang kumain, may time yan para maglaro kami, uminom sila ng tubig, gawin nila yung pagdumi at pag-ihi. Yung affection naman, yung love, paano mo ipakita yung affection sa aso? Simple. Himasin mo lang, tawagin mo, minsan didilaan ka niya, minsan lalaruin mo. Guys, come. Luli, come. Walk. Come, walk. Zook! Tapos, yun na, papasok na sila sa cage nila. Yung maliliit muna, ang unang papasok, tapos susunod yung malalaking aso. Kanya-kanya sila. Tinuruan ko sila na dumiretso mismo sa bahay nila. If you're a dog lover, you should be a pack leader. Kasi pag dog lover ka, hindi mo pwedeng love lang yung dog eh. Kasi meron silang pangailangan na dapat mong ibigay eh, as a pack leader. Pagka nabigay mo yun, walang misbehavior ang aso mo. Kahit ilang pa maging aso mo, hindi mo isipin na umalis ka, baka mag-away. Pagbalik mo, may patay na aso or baka may sugatan ka ng aso kasi nag-away-away sila. So yung leadership role is forever. Pwede nating babyin ng aso, pwedeng damitan, pwedeng bihisan, pero wag nating humanize kasi nakukonfuse yung aso eh. Aso simple lang yan eh. Tayo lang nagko-complicate eh, sa totoo lang. Simpleng-simple. Umaga i-exercise mo, tapos disiplinahin mo, tapos bigyan mo ng affection.